Isang mapagpala at magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Diyos sapagkat binigyan niya ulit tayo ng pagkakataon para tayo po ay magkasama-sama ngayong gabing ito. Salamat sa Panginoon sapagkat ang ating pong weather ay unti-unti na umaayos, no? Unti-unti nang lumalamig, although mainit pa rin po. Pero salamat sa Diyos sapagkat nagkakaroon na ng makapal na ulap at umuulan na, bagamat saglit lang. Pero ito po ay malaking improvement sa ating pong nararamdaman at sa ating pong physical condition. Ano po? Pero ayon nga po ulit sa pag-asa ay ang paghandaan naman po natin pagkatapos ng El Nino ay ito namang La Nina, no? Ito namang sunod-sunod na pag-ulan, ano po? Pagpasok po ng June hanggang sa bare months na siguro po ito. Ano po? Pero salamat sa Panginoon na sa kabila ng ang nangyayari sa ating kapaligiran ay patuloy po ng patnubay, kalakasan, pag-iingat, pangunguna ng Panginoon ay ating pong nararanasan. Ano po? Salamat po sa bawat isa na nagbigay po ulit ng oras para purihin ng Panginoon, pag-aralan ng kanyang salita at manalangin. So sa gabi pong ito ay atin na pong buksan ng ating pong mga Biblia sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. 1 Thessalonians 1 verses 2 and 3. Ang sabi po dito, we always thank God for all you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpupurit nagpapasalamat sa inyo buong kabutihan, kabaitan sa bawat isa. Salamat Panginoon sa patuloy na lakas at kasiglahan po, Panginoon, na meron kami upang mapaglaanan lagi namin ng oras ang pag-aaral ng inyo po, Panginoong salita. Sa gabing ito, samahan mo kami, turuan mo kami, at tulungan mo kami na ito, Panginoon, ay may angkop sa amin pong buhay. Sapagat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang kaharian na ang namumuno ay mabait at mapagbigay na hari. Ngunit, ang kanya pong mga nasasakupan po, ang mga mamamayan sa kahariang iyon ay galit sa hari sapagkat ang haring ito ay napakatamad. Ano po? Ang hari pong ito ay lagi na lamang nakahiga sa kama niya at kumakain. At madalas, inaabot po siya ng halos isang buwan na nakahiga lang at kumakain, hindi kumikilos. Ano po? Hindi naglilibot sa kanyang kaharian ang haring ito. Kaya maraming mga tao ang galit sa kanya. Hanggang sa isang araw, dahil sa ganitong gawain ng haring ito, siya po ay lumaki, siya ay tumaba, siya ay bumigat. Hanggang sa napansin niya, hindi na siya makagalaw, hindi na siya makakilos doon sa kanyang kama. Maging ang paa niya ay hindi na niya mabuhat. Okay? So, siya ay nangamba, kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung kanyang katiwala at ang sabi niya, maghanap ka ng magagaling na doktor para palakasin ulit ako, para ibalik yung aking dating kalusugan. So, ang ginawa ng katiwalang ito, siya po ay nagbigay ng announcement, ano po, sa buong nasasakupan ng kaharian, maging sa ibang bansa, na kung sino man ang doktor na makakapagpanumbalik ng lakas, sigla, kalusugan ng haring ito ay bibigyan ng napakalaking gantimpala. Kaya ang dami pong mga doktor, mga dalubhasa, ang dumating sa kahariang iyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala sino man sa kanila ang nakapagpanumbalik ng kalusugan ng hari. Kaya itong haring ito ay nalungkot, ngunit isang araw, mayroong isang marunong na tao na dumating sa kaharian. Kilala siya sa karunungan at lalo na sa pagpapanumbalik ng kalusugan. Kaya yung katiwala niya ay sinabi dun sa hari na, may dumating dito na isang marunong, matalinong tao na makakatulong sa inyo para manumbalik ang inyong kalusugan. Sabi ng hari, sige, papuntahin mo siya dito. So, pumunta doon yung katiwala doon sa matalinong taong iyon at sinabi yung sitwasyon at kondisyon ng hari na kailangang panumbalikin ang kanyang kalusugan sapagkat sobra ng taba, hindi na siya makakilos.
Pero ang sabi po nung matalinong taong yon, sige, tutulungan ko siya, pero papuntahin mo siya dito. Eh, ang bahay noong matalinong taong yun ay medyo malayo, no? Siguro mga 5 kilometers away from the palace, no? At ang kondisyon niya ay ganito, kailangang maglakad ang hari papunta dito. So, kinumbinsi nung katiwala yung hari sa kabila ng hindi talaga kayang bumangon at maglakad ng hari. So, pinilit nila, inalalayan nila, ano? Talagang pumayag na rin ang hari kasi kung hindi siya magpapagamot, ay mamamatay siya. Ano po? So, talagang pinilit nila, dahan-dahan, hanggang sa makarating doon sa matalinong tao na yon. At ang sabi ng matalinong tao ngayon, mahal na hari, tutulungan kita, panunumbalikin ko ang kalusugan mo. Pero sa isang kondisyon, ikaw ang pupunta dito at pag pupunta ka dito, dapat ikaw ay nakapaa. Wala ka dapat sapatos, wala ka dapat sandals, no? Wala ka dapat suot sa iyong paa, no? 5 kilometers maglalakad ka papunta dito. In fact, ang sabi niya, dahil sa ginawa mo ngayon, no, naglakad ka papunta dito, ay unti-unti nang babalik ang iyong kalusugan, no? At ikaw ay mamahalin lahat ng mamamayan sa iyong kaharian. So, ang sabi niya, sige mahal na ari, bumalik ka ulit dito bukas. At ikaw ay aking tutulungan. So, yung hari, no, kinabukasan, ganun uli, inakay ulit siya, but this time nakapaalang siya papunta doon, no? At finally, nakarating siya. Ngunit, yung matalinong tao ay wala, no? Kaya ang sabi nung parang secretary ng matalinong tao ngayon, bumalik na lang po kayo bukas. So, bumalik ulit yung hari, lakad, nakayapak, no? At nakarating siya. Pero wala doon yung matalinong tao. So, sabi ng secretary, bumalik po kayo, bukas baka naandito na siya. For 2 weeks, no? Ay pabalik-balik din ng hari pero hindi na niya natagpuan ang matalinong taong yun. Pero meron siyang napansin sa kanyang katawan. Parang sabi niya, parang unti-unting gumagana ang katawan ko. Unti-unting lumalakas ako. Unti-unting bumibilis ang aking kilos. No? At doon na-realize nung hari na yun pala ang dahilan bakit siya pinaglalakad. No? Para yun nga, yung mga excess fats, no, sa kanyang katawan ay matunaw o masunog, no? At yun, simula no naglakad yung hari hanggang siya ay mamayat na, bumalik na yung kanyang dating katawan, yung kanyang lakas, yung kanyang sigla, no? At siya ay naging masipag na hari at natuwa po yung sambayanan sa kanya. So, makikita po natin ang lesson ng kwentong yon ay tungkol po sa ating kalusugan. Sa totoo lang, kung pag-aaralan po talaga natin ang function ng ating katawan at kung paano natin mapapanatili na malusog ang ating katawan, hindi na po natin kailangang bumayad ng mahal o kaya ay magpakonsulta sa mga magagaling na mga doktor. Ayon sa mga eksperto, tayo lamang ay mag-exercise, maglakad, no? At mapapanatili po natin ang kalusugan ng ating pong mga katawan. Mga kapatid, ngayong gabi, hindi po diet or physical fitness ang ating pong pag-uusapan, kundi ang kalusugan ng ating church. No? Na yan po ang makikita natin dito po sa panalangin ng pasasalamat at papuri ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers. No? Na itong mga mananampalatayang ito, itong church sa Thessalonica, ay makikita po natin, no? Ayon po dito sa binanggit ng mga talata ni Apostol Pablo, makikita po natin yung kondisyon ng kanilang kalusugan. At nawa, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong gabi, tungkol po sa kalusugan ng simbahan, ma-realize din po natin, no, na katulad ng hari kanina, napakahalaga, no, ng malakas na pangangatawan. Na pagka binaliwala natin ito, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng malaking problema. Okay po? So ngayon pong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, a healthy church, no? A healthy church, ang malusog na iglesia. So sa tingin po ninyo, ito bang ating iglesia sa CGBC Satellite, no, or sa mga nakikinig at nanonood sa atin dito na taga-ibang church, sa tingin po ninyo, masasabi niyo po ba ng inyong mga churches or ang CGBC Satellite
ay malusog na simbahan? So makikita po natin yan sa atin pong pag-aaral ngayon pong gabing ito. Ito pong unang sulat ni Pablo sa Thessalonica ay kanya pong sinulat noong 51 AD, noong kanyang second missionary journey. At siya po ay nasa Corinth noong kanyang sinulat ito. At ito pong church dito sa Thessalonica, nung sinulatan doon ni Apostol Pablo, ay bago pa lamang church. Siguro wala pang 1 year. Bata pang church ito. At si Apostol Pablo po ang nagtayo ng church na ito, na siya po ay nag-preach dito ng 3 weeks. At ayon po sa mga Bible experts, ang sabi nila ay hindi lamang 3 weeks siyang nag-stay, kundi at least 3 months. Sapagkat yung offering na natanggap niya from the Philippian church, ay hindi niya matatanggap kung 3 weeks lang po siyang nag-stay sa Thessalonica. So kung siya man ay nag-stay ng 3 weeks o 3 months dito po sa Thessalonica, ang maganda po na makikita natin dito ay maraming mga nanampalataya sumunod sa Panginoong Hesukristo nung siya po ay nag-preach sa synagogue nila for 3 weeks. At ang mga tao po dito ay halo-halo. May mga Hudyo at may mga Griego. At sa panahon pong ito, again, ang persecution po ay napakahigpit at marami pong mga false teachers at false teachings ang kumakalat. Kaya, ito pong si Apostol Pablo, meron siyang isang kasama parati, kasama itong si Timoteo. After nilang umalis dito sa Thessalonica, parang naisip ni Apostol Pablo kumustahin kung ano ang kondisyon ng mga Thessalonian believers. So itong si Timoteo, pinapunta niya, pinabisita niya doon sa Thessalonica para alamin kung ano nga ang nangyari sa kanilang pananampalataya, kung sila ba ay nagtuloy-tuloy, or sila ay naagaw na or bumalik sa dati nilang gawin. Pero salamat sa Diyos na may magandang report si Timoteo na itong mga Thessalonian believers nagpatuloy sila, naging matatag sila sa kanilang pananampalataya. Kaya ito pong letter na ito, itong unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers, ay sulat ng kagalakan at pagpapatatag palalo ng kanilang pananampalataya. At sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi, dito po sa prayer of praise or thanksgiving ni Apostol Pablo, meron siyang 3 binanggit na characteristics ng isang healthy church, na ito po ang nakita niya sa Thessalonian church. Merong 3 characteristics or 3 katangian. At yan po ang titingnan natin ngayon pong gabing ito. At nawa sa biyaya ng Panginoon bilang miyembro ng iglesia, nawa tayo po ay maging kabahagi. Nawa sikapin po natin sa biyaya ng Panginoon na maging healthy Christians tayo, healthy believers, sapagkat pagka tayo po ay naging malusog ng mga mananampalataya, meron din po tayong malusog na iglesia. Okay? So, ang una po na makikita natin na katangian ng isang malusog na church, kung babalikan po natin dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, sabi dito, we continually remember before our God and Father your work produced by faith. Okay? Pansinin niyo po yung work produced by faith. Yung inyong gawain na bunga ng inyong pananampalataya. Okay? So, ang una po, nakatangian ng isang healthy church ay they have faith that produces work. Faith that produces work. Meron silang pananampalataya na nagbubunga ng gawa. Okay? Hindi baligtad. Hindi work that produces faith, kundi faith that produces work. Okay? Mahalaga po na alam po natin ito. Sapagkat marami pong mga iglesia ngayon at maging noon, na ang paniniwala nila, for you to have faith, you need to work. Pero dito, ang tinuturo ni Apostol Pablo, for you to work, you need to have faith. Faith muna bago work. Okay, so, sabi po nung mga ayaw maniwala sa katotohanan ng Biblia, ang sabi nila, ito ang isa sa dahilan. Maraming contradictions
sa Bible, no? At isa ito sa sinasabi nila na contradiction o pagkakasalungat. Kasi ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Pero ang sabi naman po ni James sa James chapter 2 verse 24, you see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Okay? And then ang sabi sa verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So, dito po, ang sabi ni Pablo, no, maliligtas ka lang sa pamagitan ng pananampalataya. Pero ang sabi ni Santiago, no, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero tingnan po natin ang context ng dalawang ito. Si Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 17, ang kanya pong focus dun ay ang kaligtasan, no, yung pagpunta sa langit. Na makakapunta ka sa langit sa pamagitan lamang ng pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Hindi good works ang makakapagdala sa atin sa langit, kundi yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Si James naman, ang kanyang punto dun sa kanyang sinulat na yun ay kung ikaw ay may pananampalataya pero hindi ito nakikita sa iyong gawa, ay hindi totoo yung iyong pananampalataya. Hindi ka pa rin ligtas. Nakuha niyo po ang difference, no? Sapagkat ang mabubuting gawa, dapat yan po ay bunga ng ating pagsampalataya. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, no? Ano po ba itong gawa na ito na bunga ng pananampalataya? Ang sabi po dito, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ang sabi niya, created in Christ Jesus to do good works, no? So tayo po ay nilikha ng Panginoon, no? Para sa Panginoong Jesucristo, para gumawa ng mabubuting gawa. So yung works dito na tinutukoy ay good works. So pagka ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, dapat ang bunga nito ay ikaw ay gagawa ng mabuti. Sapagkat nung hindi pa tayo sumasampalataya sa Panginoon, lahat po ng ating ginagawa ay isang maruming basana. Sabi po sa Isaiah. Ano po? No, kumbaga walang bearing lahat ng mga pinagagawa natin. Mabuti man yan. No? Mamigay man tayo ng maraming salapi, tumulong man tayo sa maraming mahihirap. No? Kung wala po sa atin si Kristo, wala pong bearing, or yan po ay isang maruming basahan sa ating pong Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi po tayo madadala ng good works natin sa langit. Sapagkat maliwanag ang sabi sa Biblia, para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makaiwas sa impyerno, kapahamakan sa impyerno, kailangan lang nating tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Tayo po ay sumampalataya sa Kanya. So, kung ito pong 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 ang magpapatunay na wala silang contradiction. No? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo dito, we continually remember before our God and Father your work produced by faith. Okay? So sinabi dito ni Apostol Pablo na yung inyong pananampalataya ay nagbunga ng gawa. At yung gawa nga dyan, no, ay makikita natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Good works. Okay? At kung titingnan din po natin yung literal na meaning ng work dyan ay gawain sa church. Okay? At gawain ng mga church members. Hindi lamang inside the church, kundi sa buong kapaligiran nila. That they are involved. No? At yun ang pinagpapasalamat ni Apostol Pablo. No? Na because of their faith, no, they are involved sa gawain ng Panginoon. Hindi sila nagdadalawang isip, hindi sila natatakot, no? Talagang pagka kailangan ng personnel po sa isang ministry, talagang naandun po sila. At yan po ang isang katangian ng malusog na iglesia. When the church people, when God's people, when the followers of Christ are involved. Ngayon gabi mga kapatid, ano po ang involvement natin sa church? Meron po akong isang napuntahan na church at ang sabi ng pastor sa amin, lahat ng mga members dito ay merong involvement sa church. No? Lahat ng mga members dito
ay involved sa gawain ng Panginoon. Sabi ko talaga po, ano pong trabaho ng mga bata? So yung mga bata, mga maliit, we teach them, how to pray, Kasi yun nga, sabi sa Biblia, mas matindi ang faith ng mga bata. Kaya we teach them to pray for this, to pray for that, Kaya lahat kami may involvement. At yun po ang marahil katulad din ng Thessalonian Church, Ang kanilang pananampalataya ay nagbunga ng gawa, ng involvement sa gawain ng Panginoon. At ang sabi pa po ng isang Bible scholar, yung dami daw ng gagawin mo sa church ay depende sa lalim ng iyong pananampalataya. Kaya kung alam mo na pagpapalain ng Panginoon yung iyong gawain or yung pinapagawa niya sa iyo, di ba mag-i-involve ka talaga? For example, sa evangelism, kung nananampalataya ka talaga sa Panginoon, na ikaw ay kanyang gagabayan, bibigyan kanya ng karunungan, bibigyan kanya ng salita para ikaw ay makapag-share ng gospel, at para ituro, ilig ka sa mga tao na dapat mong bahaginan, you will go for it, di ba? Kung ganun ka katiwala sa Panginoon. At ang sabi rin ng Bible expert na yun, ang dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ang hindi nag-involve sa church ay dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ngayong gabi, if we want to be a part of a healthy church, or if we want to contribute to the health of the church, nawa yung faith natin will produce good works, which means we need to involve ourselves sa mga gawain ng Panginoon. At tayo po ay umasa sa Panginoon na yung gawain na yun ay pagpapalain ng Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Sana mga kapatid, huwag niyong hayaan na iilan lamang ang makatanggap ng mga blessings. Nawa tayong lahat, matanggap natin ang pagpapala ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya meron ka bang nakikita sa church na pwede mong gampanan sa gabing ito? Huwag kang matakot na mag-involve, sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon. The Lord will guide you, at aayusin ng Panginoon yan. Kung ano man, kung ang takot mo ay parang hindi ka prepared or hindi ka well-trained, the Lord will help you, Basta mag-involve ka lang. Okay, so yun po ang una na makikita natin na katangian ng isang healthy church, katangian ng Thessalonian church, They have faith that produces works. Okay? Ang pangalawa po na makikita natin, kung babalikan natin itong verse 3, your labor prompted by love. They have love that prompts labor. Love that prompts labor. Pag-ibig na nag-uudyok na kahit mabigat na trabaho. Yun ang ibig sabihin at Tagalog ng labor. Yun ang difference ng work at saka ng labor. Yung work, kung ano lang yung kaya mo. Pero ang labor, ito yung mahirap, yung talagang pagpapawisan ka, talagang mag-exert ka ng effort, magsasacrifice ka. Okay? So, ang pangalawa na katangian na nakita ni Apostol Pablo sa Thessalonian Church, na masasabi natin na sila ay healthy, hindi lamang meron silang faith that produces works, but they have love that prompts labor. At yung love po dito, ito yung tinatawag natin nga na agape love. Ito yung love na kaya mo ginagawa ay hindi para sa iyong pakinabang. Hindi para ikaw ang makinabang, kundi ginagawa mo yung isang bagay para sa kapakinabangan ng iba. Okay? At ang ginamit na word dito ay labor, na ang ibig sabihin dito ay toil, or beat the bread. Yun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin ng beat the bread. Ang ibig sabihin po nito yung pagmamasa ng mga harina sa paggawa ng tinapay. Hindi ko po alam kung nakakita na kayo or nakapagmasa na kayo ng harina, para paggawa ng tinapay.
nakapanood lang ako, no, nakakita lang ako sa TV. At talagang napakahirap, no? Talagang buong puwersa mo, buong lakas mo, no? Talagang pawisang-pawisan, no? Ang paggawa mo daw nito para mas maging masarap, mas maging maganda ang resulta. Yun ang ibig sabihin po nung love dito that prompts labor. Ang love na tinutukoy dito yung tinatawag na sacrificial love. Okay? At ito ang nakita ni Apostol Pablo, no, sa mga Thessalonian believers, no, sa Thessalonian church, no. Their love is sacrificial. Pag sinabi nating sacrificial, no, kumbaga ay lagi silang nagbibigay ng extra mile, no. Halimbawa sa trabaho, ang work mo lang ay 8 to 4, willing silang mag-work ng 8 to 6, mag-overtime ng 2 hours, no? Or willing sila na magbigay beyond their means. Yun ang sacrificial love. Willing ka na masira yung iyong routine, no? Willing ka na i-sacrifice yung day off mo or yung holiday mo para sa gawain ng Panginoon, no? Siguro parang sabihin natin, oops, sobra naman yan. Yeah, totoo yun, ano? Talagang ganito ang ating magiging reaction. But if you have love, but if you have an agape love in your heart, no? Wala sa iyo to, no? At sa totoo lang, alam niyo ba na itong agape love ay atin nang ine-express sa ibang paraan, no? Katulad na lang halimbawa sa ating pagpasok. Although marami sa atin ang ayaw gumising ng maaga, pero dahil sa kailangan, no? Kailangan natin gumising ng maaga para hindi tayong mahuli. At sa ating paggawa noon, nasasanay na tayo na gumising ng maaga. No? Minsan, hindi na tayo nakaka-breakfast. Huwag lang tayong mahuli. Ganun din sa trabaho. Ganun din sa kahit anumang appointment. Talagang nag-e-extra mile tayo, nag-e-extra effort tayo. Kina-cancel natin yung ibang mga appointments natin. Diba? At ganun din sa ating mga minamahal. Madalas nating naririnig yung kaya kong umakyat ng 7 bundok, no? Languyin ang 7 dagat, no? Salubungin ang maraming pana, no? Para lang makarating sa'yo. Marami tayong kakaiba at higit na ginagawa pagka in love tayo, di po ba? Na pagka hindi tayo in love, hindi natin maiisip na gawin yun. At yun ang nakita ni Apostol Pablo. They love the Lord, no? Na willing talaga silang mag-sacrifice. Pwede lang i-sacrifice ang lahat for the Lord, no? Kahit na gaano pa kahalaga yung mga appointments nila, no? Kahit na may paggagamitan marahil yung kanilang mga resources, no? Pero pagkakailangan sa gawain ng Panginoon, they are there at they are really willing to help. At yun nga, kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, no? Habang nakikita natin na natutupad ang mga pangako ng Panginoon, the more we get closer to Him. Di ba? At ito po ang experience ng Thessalonian Church, no? Dahil sa kanilang pananampalataya, lalo silang naglilingkod sa Panginoon at lalo silang napapamahal sa Panginoon, no? At yun nga, dahil sa napapamahal sila sa Panginoon, kahit mahirap na yung gawain, no? Kahit na ang daming nagpe-persecute sa kanila, kahit na maraming mga loved ones sila na marahil ay galit sa kanila because of their faith, dahil nagbago sila ng pananampalataya eh. Dati sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, pero sila ay sumamba na sa iisang Diyos, no? Dati iba ang kanilang sinusunod, ngayon sila ay sumusunod na sa Panginoong Hesukristo. Kaya talagang matindi ang persecution dito. Pero sa kabila nun, because they love the Lord, willing sila na mag-undergo sa ganung suffering, sa ganung challenges. Di po ba? Ngayong gabi mga kapatid, gaano po natin kamahal ang Panginoon? Papaano natin ito ipinapakita? No? Kung titingnan kaya ng Panginoon ang klase ng pagmamahal natin sa Kanya, masasabi kaya niya na mahal ako ng taong ito. Kung ang basehan ng ating pagmamahal sa Panginoon ay sa mga sacrifices natin for Him, makukumbinsi kaya natin ang Panginoon na mahal natin siya. At masasabi rin kaya natin
na ang ating church ay healthy because of our love. At ang love po na ito ay nagbubunga ng patuloy na paggawa, paglilingkod kahit na mahirap. Kaya mga kapatid, obserbahan po natin ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Obserbahan natin mga kapatid kung paano tayo tumugon sa pangangailangan sa gawain ng Panginoon at kung gaano po tayo ka-concern na po may malasakit o nagmamalasakit sa gawain niya. Ang sabi sa John chapter 15 verse 13, ganito po pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. John 15:13. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Okay? So, napakadakila daw ng pag-ibig na ito. No? Walang kasing dakila ang pag-ibig ng Panginoon na kanyang ibinigay ang kanyang buhay. No? He gave up His priceless possession, no, para sa kanyang mga kaibigan. Okay? So, wala pa naman sa atin ang humihingi ng buhay. No? Ang Panginoon Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang buhay. Na kung tutuusin mga kapatid, again, because He is God, pwedeng iba ang gawin niya eh. Pwedeng gamitin niya lang yung kanyang kapangyarihan. No? Pwedeng isang click lang, save na tayo eh. Pero hindi. No? Nagpakita siya ng halimbawa ng pagmamahal. At again, tayo po mga kapatid, na-experience na natin to. Marami na tayong sinasacrifice. Kaya lang, mali yung ating object. No? Nawa mga kapatid, sa ating patuloy na pamumuhay sa Panginoon, nawa mag-sacrifice naman tayo for God. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, He sacrificed His life for us. Para tayo po ay maligtas. Para tayo ang makinabang. At ang nakakatuwa sa sacrificial love na ito na ibibigay natin, no? Hindi ang makikinabang dito ay ang Panginoon. Tayo rin. No? The Lord will bless us. At ito nga pinag-uusapan natin, when we have a sacrificial love, then our church will be healthy. You yourself will be spiritually healthy. Di po ba? So napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin at nawa makita po natin yun mga kapatid. Napakahalaga na ma-develop po ang pag-ibig na ito sa buhay natin. Sapagkat kung may pag-ibig po tayo na malalim sa Panginoon at sa kanyang gawain, kahit gaano kahirap yan, no? Go lang tayo. No? Pero wala po tayong pag-ibig, kahit napakasimple na gawain, tayo po ay magre-reklamo at tayo ay hindi mag-i-involve. Kaya sa gabi ito, kumusta ang pag-ibig natin sa Panginoon? Ito ba ay lumalago? No? Habang lagi nating pinag-aaralan ang kanyang salita. Okay po, so yun ang pangalawa na makikita natin na katangian ng healthy church. Una, they have faith that produces work. Second, they have love that prompts labor. And then ang third at ang panghuli, they have hope that inspires endurance. Okay? Meron silang pag-asa na nagbibigay sa kanila ng lakas na manatili, no? Magtiyaga, maging matatag. Kung inyo pong maalala, last Wednesday, ito rin po ang ating pinag-aralan sa mga Colossian believers, no? Yung faith, love, and hope. Ito pong tatlong ito ay, kumbaga ito ay mahalaga na nakapaloob sa isang church at sa isang mananampalataya. No, para makita natin na hindi lang tayo totoong Kristiyano, kundi tayo ay healthy Christian. No? Kung yung pinag-aralan po natin sa Colossians, yun po ang makikita, no? Yung faith, hope, and love sa isang genuine Christian. Dito naman, ang isang healthy church, merong faith, hope, and faith, love, and hope na nagpuproduce. Okay? Kumbaga may bunga na nakikita. At yun nga, nakita natin yung faith, it produces work. Yung love, it prompts labor. And then ito pong hope, it inspires endurance or katatagan.
Napakahalaga sa isang tao ang may pag-asa, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit tayo gigising sa umaga, kung bakit tayo magtatrabaho, kung bakit tayo magsasakripisyo, because of that hope, no? Bakit ba tayo nag-aaral, nagsisipag, no? Bakit yung mga magulang natin nangungutang, no? Kung ano-ano ang mga pinapasok na trabaho para matustusan tayo, because of that hope that someday, pagka nagtapos ka ng pag-aaral, makakakuha ka ng magandang trabaho at makakaahon tayo sa kahirapan. Yan po ang hope nating lahat. Kung bakit natin pinagtsatsagaan ng isang bagay na yung ating pinagtsatsagaan someday, no, will lift us up. Mga kapatid, ngayong gabi, mahirap po ang mamuhay bilang Kristiyano sa mundong ito. Maraming tukso, maraming pagsubok, maraming mga obstacles, marami kang kaaway. Pero bakit po kailangan nating magpakatatag? Because of that hope that one day, no, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, babaguhin niya ang lahat. No? Aayusin niya tayo, yung ating mga karamdaman, yung ating mga kapintasan, tatanggalin niya po yan. Babaguhin niya po tayo. No? Bibigyan na tayo ng perfect body, bibigyan na tayo ng kapahingahan at walang hanggang kaligayahan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan din po ang pinanghawakan ni Apostol Pablo nung sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Ang sabi niya dito, "Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." So si Apostol Pablo, ang daming pagsubok, ang daming pasakit, no, na kanyang naranasan habang siya ay naglilingkod sa Panginoon, habang siya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. No? Bakit niya ginagawa ito? Because of that hope, no? Na after this suffering, no, ang tingin niya nga sa mga suffering na to, light and momentary, no? Maikli lang, no? Simple lang. Kung ikukumpara mo sa kaligayahan, no, sa kasiyahan, sa kalwalhatian na nag-aabang sa atin, no, pagdating ng Panginoon. Kaya sabi niya, nagfo-focus ako, no, sa mga bagay na hindi nakikita, no, kaysa doon sa mga nakikita ko. Sapagkat yung mga nakikita, temporary lang yan. Saglit lang yan. Dadaan din lang yan sa buhay natin. Pero yung mga hindi natin makikita, pang walang hanggan yun. Ang Panginoong Hesukristo, ang kayamanan sa langit, ang mga rewards, no, pang walang hanggan yan, mga kapatid. So sa gabing ito, nakita ni Apostol Pablo that the Thessalonian church is healthy sapagkat meron silang pag-asa that inspires them hardship, no? Kahit na sila ay pine-persecute, sinasaktan, but because of that hope na pinangako ng Panginoon sa bawat isa, tuloy lang sila. Mga kapatid, ngayong gabi, kumusta po ang ating paglakad as a Christian sa mundong ito? Madali ba tayong maapektuhan? Madali po ba tayong ma-sidetrack, no? Sa temptations, sa pagsubok, no? Sa success ng ibang mga tao. Mga kapatid, hindi man natin maabot yung success according sa paniniwala ng mundong ito. Kung tayo pa'y magpapatuloy sa Panginoon na maglingkod sa kabila ng mga difficulties, we will experience the real success na ipagkakalob sa atin ng Panginoon pagka tayo po ay pumunta na sa langit. At yun nga po, magpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sinustain niya tayo sa mundong ito para magpatuloy sa Kanya. Kaya ngayong gabi, kung ikaw ay nakakaramdam na ng panghihina, no, nadi-discourage ka na sa iyong paglilingkod, sa iyong pagiging Kristiyano, nawa itong mensaheng ito ay magpanumbalik ng inyong lakas at sigla
sa paglilingkod po natin sa Panginoon, sa pagmamahal po natin sa Panginoon. Sapagkat ito po ang mga katangian ng isang malusog na iglesia, na isang malusog na Kristiyano. Kung meron siyang pananampalataya na nagbubunga ng gawa, kung meron siyang pag-ibig, no, that prompts labor, at meron po siyang hope that inspires endurance. Naniniwala po ako mga kapatid na ito po ay kailangan natin. Kailangan nating ma-develop sa ating pong buhay para manatili po tayong tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa paalalang ito. Salamat po sa panalangin ng pasasalamat na ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Salamat po sapagkat pinakita mo sa amin sa pamagitan ni Pablo kung ano ba ang mga katangian ng healthy church. At tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-contribute sa health ng church. At patuloy ng salita mo ang magbigay ng kaaliwan at lakas sa bawat isa sa amin. Napakahirap po ng buhay, marami pong mga pagsubok, pero Lord, alam ko po na kung kami patuloy na magkakaroon ng pananampalataya, kung kami ay patuloy na sasampalataya at susunod sa inyo, mamahalin ka, at patuloy na aasa sa mga pangako mo, we will be strong, we will endure, Panginoon, itong mga pagsubok na ito, at kami mananatiling tapat hanggang sa muling pagbabalik mo, Panginoon. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.